Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao, no? Ngayon pag-uusapan natin yung confidential funds noong 2023 na siyang pinakamalaki sa buong kasaysayan na umabot ng 10 billion, no? At ang impeachment tungkol kay VP Sara. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. By the way, I am SB Vibes, isang public administration student. Okay? So unahin natin yung impeachment tungkol kay VP Sara. Alam nyo, yung impeachment na yan, malabo pa yan sa sabaw ng pusit. No? Kahit hindi kasi nila naiintindihan yung proseso, no? Alam mo, malabong may impeach yan si VP Sara. At kung may impeach man, ang laki ng kalaban nila, 32 million na mga tao ang siyang sumuporta kay Sara Duterte. Ngayon, bakit sinasabi kong malabo sa sabaw? Mahirap pagulungin yung impeachment na yan, lalo na yung tao ay nasa posisyon at nagluklok niyan ay mga taong bayan. At kailangan meron talagang pagtatraidor sa bayan or misuse of funds or walang sa public office, public trust, nawalan. So, yun, may mga grounds for impeachment. Pero sa tingin naman natin, wala namang ganun ang Vice Presidente. Kasi kung ang confidential pa ay pag-uusapan, hindi kasi naiintindihan anong ibig sabihin ng confidential, di ba? Pwede kang gumamit, hindi mo kasi pwede resibuhan yan kasi nga lalo na sa mga intelligence na mga gawain, hindi mo pwede akong banggitin. For example, nagbigay ka sa akin ng pera just to mag-intelligence ako doon sa mga kabundukan. Alangan mailalagay mo yung pangalan kung mapapahamak yung pangalan ko. So gagawa ka talaga ng ibang, sabi nga na ko, wala namang naano sa confidential funds ng 125 billion sa DepEd. So bakit mo i-confidential nga yan? Intelligence nga. Bakit mo ususasain yan? No? Ito pa, ito si Castro ngayon ay mayroong kaso na pinail ng mga IP group, IP people sa Talaingod ngayon, bago lang ito na balita na sinampahan si Castro para paalisin sa pwesto. Kasi alam mo, may grounds na si Castro, convicted na siya sa regional trial court. Bakit andyan pa yan sa Kongreso nakaupo? Di ba? Okay. Ngayon, ang impeachment na yan, ang klaro lang talaga dyan is i-disqualified si VP Sara sa 2028. Yun lang yung purpose niyan. Yun ang pinaka-purpose niyan. Kung hindi ka man ngayon mapa-impeach, dapat ma-disqualified ka na sa 2028 kasi hindi ka pwedeng manalo ng presidente, patay kami nito, no? Re-race back talaga to. Ganun yun, no? Ayun, yun yung pinaka-point doon. Kaya nagpa-file sila kasi kapag patatakbo na siya ng presidente, tapos may ground siya ng impeachment, may kaso siyang impeachment, hindi siya makakatakbo kasi ma-disqualified siya, no? Pero sa tingin ko wala, malabo yan. Babasura yan. Secondly, ang confidential funds noong 2023 umabot ng 10 billion at pinakamataas sa kasaysayan. Grabe, no? But anyway, the president noong nakaraang taon ay merong 2.2 billion and ang DOJ 500 million and the office of the vice president, which is the second highest official and the highest office of the Philippines, is 300 plus lang million, no? Kita mo? The president has 2.2 billion confidential funds. Putang iwan ko anong nangyayari. But look at what the Philippines happened now. Baka ba pareha tayo sa South Korea, nagkagulo na ng mga nakarang araw. Sa bagay, confidential nga yan, pero sobrang laki naman yung 2.2 billion in a year, no? Ngayong 2025, napakalaki ang, kapag ang confidential funds naman ay siyempre malaki ang confidential funds ng Office of the
president. Kasi ito yung ginagamit kasi ang confidential funds para sa pangniniktik ba, no, to protect the country. Bibigyan mo yung tao na yan, mga officer, mga AFP nga po, kumukuha yan sila ng source para na sa ganun hindi maatake agad yung ating bansa, hindi maano yung gobyerno. Doon yan ginagamit ang confidential funds, paniniktik ba ng information. Kung meron bang mga galawan ng mga AFP, meron bang galawan ng mga NPA, meron bang galawan, doon yan ginagamit ang confidential funds. Pero 2.2 billion, laki, no? But anyway, he is a president. Pero may mga iba kasing ahensya like civilians agencies, dapat hindi yan binibigyan. Even dun na commission on audit, merong confidential funds, patay ka diya. Usao na lang manoon eh. You know, kasi ang DepEd mayroon silang confidential funds kasi ginagamit yun sa pagprotekta sa mga bata. Kasi nga si Franz Castro at yung ibang mga kongresistang mga NPA nang re-recruit ng mga bata. Gets nyo ba yun? Doon yung ginagamit ang confidential funds ng DepEd. Hindi nila naintindihan nga ngayon. No? Si DepEd gumagamit ng confidential funds para paniniktik kasi nga maraming mga bata na nire-recruit nitong mga NPA na yan na andyan ngayon sa Kongreso. Gets? Kaya mayroong confidential funds si DepEd. Diba? Kung huwag kayong magtaka, yung mga anak nyo nare-recruit na nandito na sa Maynila, nagrarally na against the government now. Na-recruited na, NPA na. Ingatan nyo yung mga anak ninyo, baka nasa bundok na yan sa susunod na mga araw. No? So yun lang naman po ang ating pag-uusapan ngayon. At sa susunod na naman na ating mga episode. At huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.